Ang kwentong ito ay ipinapakita kung gaano ka makapangyarihan ang tunay na pag-ibig. Simulan natin ang kwento. Si Mr. Warren Balmer ay makikitang nakatitig sa isang magandang model na nasa harapan. Si Warren na isang bachelor, lumaking may gintong kutsara sa labi pero hindi bastos. Babaero, pero pagdating kay Samantha, isang sikat na model ay umaatras ang dila, ni hindi kayang manligaw. Kahit sa ang event ni Samantha ay hindi nawawala si Warren. Madly in love ito kay Samantha nasa college days pa. Minsang na-involve si Samantha sa isang model na lalaki, nagbayad si Warren para alamin kung totoo ang kwento. Napag-alaman ni Warren na bakla ang nasabing modelo, kaya naging kampante ito. Ni-love team lang para sa publisidad. Hanggang buo na ang desisyon ni Warren makipagkilala ito kay Samantha. Tinawagan nito ang sekretarya. Inutusang kumuha ng front seat sa fashion show ni Samantha Oliver. Walang tanong ang sekretarya. Hindi alam ni Warren kung ano ang isusuot sa event na dadaluhan. Pabalik-balik ito sa salamin hanggang sa lumapit ang ina. Kahit anong isusuot mo ay bagay sa'yo. Huwag kang mag-alala, iho. Papansinin ka ni Samantha. Nagulat si Warren paanong nalaman ng kanyang ina. Umalis itong nakangiti. Binabaybay ang kahabaan ng highway papunta sa event. Napakaraming tao. Tinawag siya ng security guard para sa mga VIP guest. Matamang nakaupo si Warren sa harapan. Hindi pa man lumalabas si Samantha ay kinakabahan na siya. Habang naglalakad sa entablado ay nagkatinginan sila. Nginitian siya ni Samantha. Nag-uumapaw ang tuwa sa dibdib ni Warren. Pagkatapos ng event ay makikitang may kausap si Warren. Matiyagang naghintay si Warren sa parking lot. Nag-abang kung saan nakaparada ang sasakyan ni Samantha. Sa ibang babae, lahat ng tumatrabaho para sa kanya ay ang kanyang mga tauhan. Naiiba kay Samantha, ayaw niya itong ipatrabaho sa mga tauhan. Ayaw niyang sumamblay. Makikitang naglalakad si Samantha papalapit sa sasakyan. Humarang si Warren, nagkausap ang dalawa. Magmula noon ay madalas na magkasamang lumalabas ang dalawa. Laging kasama si Warren sa mga event, hindi na bilang isa sa mga fans, kundi bilang kasintahan. Pagkatapos ng ilang buwan ay nagpakasal ang dalawa. Hindi lamang maganda si Samantha sa panlabas, kundi maging ang puso. Naging plain housewife ang kanyang asawa at wala siyang nakikitang regret sa mukha nito. Sinabi niya sa asawa na pwede siyang sumali sa fashion show paminsan-minsan. A big no ang naging sagot ni Samantha. Habang tumatagal ay may napapansing rashes sa mukha si Samantha. Nakikita ni Warren na natatagalan si Samantha sa salamin at titig na titig itong tinitingnan ang kanyang balat. Nilapitan niya ito at niyakap. At sinabing, huwag mag-alala at hindi mahalaga sa kanya ang panlabas na kaanyuan. Isang gabi narinig ni Warren na may kausap ang asawa sa telepono. Sinasabi nitong natatakot siya baka iwanan siya ni Warren dahil hindi na maganda ang kanyang balat. Umiiyak ito sa kausap. Dinig na dinig pa ni Warren nang sinabi nitong mahal na mahal niya ang asawa at hindi niya kakayanin kapag iniwan siya. Lumabas ulit sa bahay si Warren at kumatok. Nagbukas ang magandang asawa, niyakap niya ito. Habang kumakain ay nagpaalam si Warren na pupunta ng Japan para sa business meeting. Maaga pa ay nagliligpit si Samantha ng mga gamit na dadalhin ni Warren. 2 linggo itong mawawala. Habang nasa Japan si Warren ay busy sa pagpapadoktor si Samantha, ayaw niyang datnan siya ni Warren na lumalala ang kanyang skin allergy. Habang sa Japan ay madalas kausap ni Warren ang kanilang katulong sa tuwing wala ang asawa. Sinabi ng katulong na madalas ay umiiyak si Samantha. Araw ng uwi ni Warren ay makikitang nakasalamin at nangangapa. Laking gulat ni Samantha, doon pa lamang nito nalaman na nadisgrasya si Warren sa Japan at nawala ang paningin pero may pag-asang bumalik anumang oras. Niyakap ito ni Samantha, sinabing huwag mag-alala at siya ang magiging pansamantalang mata hanggang sa bumalik ang paningin. Mula ng araw na iyon ay personal na inaasa-ikaso ni Samantha ang asawa. Akay-akay ito ni Samantha maging sa grocery at sa mga pasyalan. Habang nasa restaurant ay dinig na dinig ni Warren ang mga sinasabi ng mga tao. Bagay sila, isang bulag at isang pangit. Pumangit na sa paningin nila si Samantha dahil sa mga lumalalang rashes nito sa balat. Malaki na din ang ipinayat ni Samantha. Awang-awa na si Warren sa kanyang asawa. Akay-akay ni Samantha si Warren pababa ng hagdan at iniupo sa sofa. Binulungan ito na maghintay at ipagluluto siya ng paboritong pagkain.
Araw-araw ay ipinagmamaneho niya si Warren sa kanyang opisina at susunduin din sa uwian. Halos oras-oras ay tinatawagan niya si Warren at kinakamusta. Habang lumilipas ang araw ay lalong lumalala ang skin disease ni Samantha. Nagpapasalamat siya at hindi ito nakikita ni Warren. Piping dasal na sana ay gumaling siya bago bumalik ang paningin ng asawa. Makikitang may kausap si Warren sa telepono. Isang seryosong usapan, makikita itong luhaan. Masayang nakayakap si Warren habang natutulog si Samantha, hinahalikan niya ang asawa. Habang nakatayo si Warren sa opisina, naghihintay ng sundo ng kanyang asawa. Nagtataka ito bakit wala pa si Samantha. Nagsisimula na itong kabahan. Nang magring ang kanyang telepono, ang doktor ni Samantha. Si Samantha ay isinugod ng kanilang katulong nang makita nitong nakahandusay sa sahig. Sorry pa lamang, ang naririnig ni Warren ay umiyak na ito. Alam niyang dumating na ang wakas. Autoimmune disease ang sakit ni Samantha at wala pang natuklasang gamot para dito. Maliwanag na maliwanag ang sinabi ng doktor kay Warren na kapag makitang halos puno na ang katawan ni Samantha, ang ibig sabihin ay naapektuhan na ang ibang organs ng asawa at anumang oras ay pwede itong bawian ng buhay. Tama ang doktor, dahil sa dinami-dami ng hospital sa Japan na pinakitaan niya ng mga test result ng asawa na nakuha niya sa doktor ni Samantha ay pareho sagot. Hindi totoong may business meeting si Warren, pumunta ito doon para maghanap ng second opinion. Habang sa libing ni Samantha, ay narinig ni Warren ang bulong-bulungan ng mga tao. Sino na ang aakay sa asawang bulag, ngayong wala na ang babae? Tiningnan ito ni Warren, nagtanggal ng salamin at nagsalita. Hindi ako bulag at hindi ako nabulag. Hindi lingid sa inyong kaalaman na modelo ang asawa ko at nagkasakit ng malala sa balat. Hindi ko kayang tiisin ang kanyang mga iyak at labis na pag-aalala na baka iwanan ko siya. Kaya ako ay nagkunwaring bulag. Kunwari, hindi ko nakikita ang lumalalang sakit niya sa balat. Kunwari, hindi ko nakikita ang kanyang mga iyak habang pinapahiran niya ng gamot ang kanyang dating makinis na kutis. At hindi ako nagsisisi dahil nakikita ko araw-araw kung gaano kasaya ang asawa ko hanggang sumapit ang araw na ito. Mabilis na tinalikuran ni Warren ang mga luhaang mapanghusga. Habang nagmamaneho pa uwi, ay naluluha ito. Naalala ang mga araw mula nang makilala niya ang asawa hanggang sa ito ay mawala. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.